Every gising is a blessing. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil binigyan na naman tayo ng panibagong araw at panibagong buwan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil habang may Diyos, may grasya. Amen? Ngayon pong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. Hindi lang po kabiyak ni Maria si San Jose. Hindi lang siya tagapag-alaga ng Panginoong Hesukristo. Pero pinapaalala po ng ating inang simbahan na si San Jose ay isa ding banal na manggagawa. Remember, my dear friends, that holy people work. And there is holiness, there is goodness, there is grace in working. Hindi dapat natin ikahiya ang pagtatrabaho dahil may dangal din sa paggawa at paglikha. Makikita po natin ito sa unang pagbasa. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, ng Diyos, na siya din ay nagtrabaho. Hindi takot ang may kapal na humawak ng lupa para magawa niya ang tao. Hindi nag-alinlangan, yumuko ang Diyos para likhain niya ang sanlibutan. Kahit naman po sa Ebanghelyo, maririnig natin dahil karpentero si San Jose, ang ama ng ating Panginoong Hesukristo, natutunan din ni Jesus itong gawaing ito, itong trabahong ito. Kaya nga po kung babasahin nyo sa mabuting balita ayon kay San Marcos, ang pagkikilala ng mga tao kay Jesus ay isang karpentero. Ang usap-usapan pa nga ng mga tao pagkatapos siyang magturo. Basahin niyo po ha. Buksan niyo po yan. Hanapin niyo sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang sabi nila, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? Pero kahit na pinag-uusapan ng ating Panginoon dun sa klase na kanyang trabaho, hindi kinahiya ni Jesus ito. At kung babalikan po natin ang mga kwento talimhaga ni Jesus, halos po sa kanya mga tinuro sa mga tao ay tungkol sa pagtatrabaho. Halimbawa na lang po dyan, yung talimhaga na naghahasik ng binhi o yung talimhaga na mga manggagawa sa ubasan o yung talimhaga ng hari sa pagkakatiwala niya ng ginto sa kanyang mga lingkod. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi mangmang ang ating Panginoong Hesukristo sa trabaho at sa pagbabanat buto. Sanay pong magtrabaho si Jesus. At nakikita ng Panginoon natin na ang pagtatrabaho, ang pagpapawis, ay isang daan din sa pagpapakabanal ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, mga kapatid, ano man ang trabaho mo ngayon, huwag mong ikakahiya yan. Ang mas ikahiya mo ay pagtamad ka. Amen? Minsan nga po, naglalakad ako sa palengke, may narinig po akong dalawang babae, nag-uusap. May nakita po kasi silang isang maliit na bata na nagwawalis doon sa daan. Ang sabi ng isa, ay Mars, tignan mo, kawawa naman yung bata. Pagkaliit-liit, pagod na sa pagtatrabaho. Alam niyo po, ang ganda nung sabi nung kakumari niya. Ang nasagot niya, alam mo Mars, kung akong tatanungin mo, proud ako dyan sa batang iyan. Kasi kahit na maliit pa lang siya, marunong na siya sa buhay. Marunong na siyang magtrabaho. Lalaki ang batang yan, hindi mangmang. Lalaki ang batang yan, magiging matagumpay. Kung akong tatanungin mo Mars, sabi po ng babae, mas gusto ko na yung batang masipag kesa sa tamad. O nga naman po, no? Hindi kawawa ang taong nagtatrabaho. Dapat nga magalak ka dahil kapag ikaw ay nagpapawis, nagbabanat ng buto, ibig lang sabihin, nakakaisa mo ang Diyos sa kanyang paggawa, sa kanyang paglikha. Pero, aminin din po natin, minsan nagsasawa din naman tayo sa trabaho, hindi po ba? At ano po ang payo ng marami? Mahalin mo ang trabaho mo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Hindi po ba? Pero yan ang tanong paano natin
mamahalin ang ating trabaho para mas pagpalain pa tayo ng Diyos? How can we love our work, what we do, so that we can be more blessed in our life? First, remember this: do not do it for praise of people. Balikan niyo po ang unang pagbasa ayon po sa Genesis. Ginawa daw ng Diyos ang langit, ang sanlibutan, ang tao, hindi lang para makatanggap siya ng papuri, pero ginawa niya ang lahat dahil kapuri-puri siya. Gumawa ang Diyos ng mabuti dahil mabuti siya. Hindi lang para maipakita na siya'y mabuti sa iba. Sa Ebanghelyo, narinig din naman po natin na nilalait ang ating Panginoong Hesukristo ng kanyang mga mismong kababayan pagkatapos siyang mangaral sa sinagoga. Pero kahit na minaliit si Jesus, napansin niyo po, kahit na kakaunti ang mga nanampalataya, naniwala sa kanya, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya yung kanyang misyon sa ibang lugar. Totoo naman po, nawawalan tayo minsan ng gana, nanghihina din naman tayo sa ating pagtatrabaho kapag merong mga ibang tao ang naninira sa atin. Hindi po ba? Sumusuko ang mga iba sa atin, sa ating ginagawa, dahil nakakarinig tayo ng hindi magandang salita galing sa iba. Opo, maganda din naman po pag nakakarinig tayo ng papuri sa atin paminsan-minsan. Kapag ina-affirm ka, di ba? Mas may gana ka pag bubutihin mo ang iyong trabaho. Pero tandaan niyo po kapatid, hindi naman sa lahat ng panahon sasang-ayon ang lahat ng tao sa iyo. Meron at meron talaga ang makakapuna at manlalait sa iyo. Pero kapag narinig mo na yan, okay lang yan. Ignore mo na lang sila, huwag mo silang pansinin. Huwag kang maghihintay ng parangal galing sa ibang tao. Kasi kung nagtatrabaho ka para lang purihin ka ng iba, tandaan mo, hindi ka magtatagal sa trabaho mo. At pag ganyan ang ugali mo, yung naghihintay ka ng papuri, napapansinin ka ng iba, sinasabi ko po sa inyo, magiging alipin ka ng ibang tao. Do not give the keys to your mind and heart to other people. Do not give the remote control of your life to other people. Ibig sabihin, huwag mong hahayaan ng ibang tao na kontrolin ka, na hawakan ang iyong buhay. To love your work, to be better with what you do, you must do it not for the praise of other people, but do it for the praise of God. Bakit pinagbubutihan mo yung gawa mo? Kasi nagpapasalamat ka sa Diyos. Dahil alam mo, kahit na marami kang kasalanan sa Kanya, hindi nagkukulang ang grasya at bendisyon ng Diyos sa iyo. Dagdag pa dyan, magtrabaho ka ng mabuti, kapatid, dahil ginawa kang mabuti ng Diyos. At yan ang mas mabuting gawin. Amen? But secondly, to love your work more, do not do it for money. Kapag nagtatrabaho po kayo para lang sa pera, sinasabi ko po sa inyo, magsasawa kayo. Amen? Why? Bakit po? Because money is not everything. There is something more important than money in this life. Kung talagang ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo, bakit po merong mga ibang mayayaman at sikat na tao, mga Hollywood stars, ang nag-suicide, ang nagpakamatay? Ang dami-dami na pong pera niyan, no? Pero tingnan niyo po, hindi po pera ang nakapagpuno sa hinahanap, inaasam ng kanilang mga puso. Sige po, ito tanong ko sa inyo. Kung bibigyan ko po kayo ng 1,000,000, tatayo ka lang sa isang sulok from 8 to 5 ng hapon, yun lang pong gagawin nyo. Tatanggapin nyo po ba? No? Yun lang po yung trabaho nyo for the whole month. No? 8 to 5, nakatayo ka lang sa sulok. Bawal kang makipag-usap sa ibang tao, bawal kang mag-cellphone. Yun lang yung trabaho mo. Tatanggapin nyo po ba? Maaaring meron pong tatanggap, hindi po ba? Pero kalaunan, hindi ka rin magtatagal. Hindi po ba? Bakit hindi ka magiging masaya? Kasi bandang huli, ginagawa mo na lang yan dahil sa pera.
Oo, may mabibili ka para mapasaya ka. Pero hindi naman sa lahat ng oras, mapapasaya ka ng nabili mo. Amen? We need money for everything. But money is not everything. Bakit pagkaganda-ganda ng gawa ng Diyos sa sanlibutan? Bundok, dagat, mga bituin, mga halaman, binayaran po ba natin ng Diyos? Hindi po, di ba? Alam niyo pong pagkagawa ng utak ng tao, the most sophisticated device in the whole world. Mas magaling pa pong utak ng tao kaysa sa computer. Wala pong makakagaya ng utak ng tao. Tanging ang Diyos lang nakagawa ng utak ng tao. Magkanong binayad natin sa Diyos para bigyan po tayo ng utak? Libre lang po, no? Ginawa niyang utak natin, wala man kapalit. Pero pag nagpagamot ka, nagpa-opera ka sa doktor, milyon-milyon ang kailangan mo para alisin niya yung tumor, para alisin niya yung bara sa yung utak. Isipin niyo po yun. Wala tayong binayad sa Diyos. Binigyan tayo ng isang napakagandang parte ng ating katawan. Magkano pong binayad kay San Jose para alagaan si Maria at si Jesus? Nalagay po sila sa panganib. Hinabol sila ni Herodes. Pinapapatay sila. Pero walang bayad si San Jose sa kanyang pangangalaga, sa kanyang pagmamalasakit, sa kanyang pagmamahal dito sa kanyang pamilya, si Maria at si Jesus. Ang tanong, bakit nagpagod ang mga banal kahit na wala silang bayad? Ito ay dahil ang kanilang paggawa ay nagmumula, nag-uugat sa tawag ng Diyos. Holy people work not for money, but because of their vocation. And when you work from your calling, money is the least of your concern. Tandaan niyo po yan. When you work with the vocation, you will do your work for free and with joy. Hindi niyo po napansin yun? Pag nagtatrabaho ka para sa Diyos, kahit na walang kapalit, napupuno ka ng tuwa, napupuno ka ng kapayapaan sa puso mo. So ask yourself this question, my dear friend. Are you working for money only? Or are you working because God is calling you? Bakit ka ba nagtatrabaho? Para lang ba sa pera? San ka tinatawag magtrabaho ng Diyos ngayon? Third and last, to love your work, you must do it with joy. Do not work if that work do not give you happiness and joy. Hindi mo kayang mahalin ang trabaho kung hindi ka magiging masaya dito. Amen? Ang dami po sa atin ganyan eh. Kapag Monday na, nagre-reklamo na, ano sinasabi? Trabaho na naman, nakakapagod na. Huwag kang pumasok, tumigil ka na. Di po ba? Meron nagsasabi, ayoko ng trabahong ito. Mag-resign ka na. Wala naman pumipigil sa'yo eh. Wala naman pumipilit sa'yo na magtrabaho. Hindi po ba? Isa po sa mga pinakamalungkot na kasamang tao sa buhay ay yung mga taong napipilitan lang. Amen? Kaya nga kapatid, yung trabahong walang tuwa, hindi trabaho yan. Ang tawag dyan, parusa. Ang tawag dyan, impyerno. Kaya kung hindi ka na nakakakita ng tuwa, kung hindi ka na masaya, mas mabuting tumigil ka na lang kaysa sa parusahan mo ang iyong sarili. Amen? Learn to value your work. Kasi po, hindi naman lahat ng mga tao pinagpala kamukha mo na may trabaho. Amen? Tandaan niyo po ito, kapatid. Magpasalamat ka kung may trabaho kang pinapasweldohan ka pagkatapos ng araw at pagkatapos ng buwan. Bakit? Kasi isa po sa mga pinakamahirap na kalagayan sa buhay ay yung nagtatrabaho ka na walang kasiguraduhan, walang garantiya, nakikita ka pagkatapos ng iyong pagpapagod. Di po ba? Kaya nga, kung ikaw pagkatapos mo magtrabaho, nakauwi ka, nabayaran ka, sinweldohan ka, magpasalamat ka. Napakapalad mo, kapatid. Marami pong mga tao, nagtatrabaho, wala pong pera. Kahit na maliit
Yung sweldo mo, pera pa rin yan. Blessing pa rin yan. Amen? At least, sigurado ka, may makukuha ka pagkatapos ng iyong pagpapagod. Kasi marami pong mga tao ngayon, hindi nila alam saan sila kukuha ng pera pagkatapos ng pagpapawis nila. Baka hindi nyo rin po alam. Hanggang ngayon po, sa modernong panahon natin, meron pa rin po mga alipin. There are modern day slaves. Sipin niyo po yun. Anong ibig sabihin ng alipin? Yung pagod na pagod ka, nagtatrabaho ka, hindi ka naman sinesweldohan. Wala kang pagmamay-ari. Kaya nga, kapatid, saan ka nagtatrabaho? Pasalamatan mo ang Diyos. Pagdasal mong trabaho yan para mas umapaw pa ang kanyang grasya, ang kanyang bendisyon. Enjoy your work because when you enjoy your work, you work the best. And when you work the best, somebody notices. And when somebody notices, you will be promoted, you will be elevated, you will be given a better job opportunity. Ang dami po sa inyo gusto ng mas magandang trabaho. Pero hindi naman nila napapaganda o pinagbubutihan yung trabaho nila ngayon. Hindi po ba? Kung gusto mong umangat sa iyong trabaho, yung ngayon pa lang, pag-igian mo, butihin mo na ang ginagawa mo. Aangat ka din ng Diyos kung nakikita niyang nagsusumikap ka ng mabuti. Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos? Sa mas malaki, kung yung kakaunti, yung maliit pa lang ngayon, napapabayaan mo na. Di po ba? So my dear friends, please remember these 3 ways on how to love your work more. First, do not do it for the praise of people, but do it for the praise of God. Second, do not do it for money, but do it because it is your calling. You have a vocation. But third, do everything with joy and thanksgiving. Kapag masipag ka, nakikita yan ng Diyos, pagpapalain ka pa niya. Hingin po natin ang dasal at panalangin ni San Jose ngayon para sa ating mga trabaho, sa ating paggawa. Maging daan pa yan ng mas maraming pagpapala ng ating buhay at ang buhay ng ating mga minamahal. Kaya sabihin po natin, San Jose, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen.